Cyrene, umayos ka. Bakit ka ba ganyan? Makipagsalamuha ka sa ibang mas bata rito para magkaroon ka ng friends. Hindi yung mga nobody lang ang mga kinakaibigan mo. Saad ng kanyang mommy. Napabuntong hininga na lang si Cyrene. Hindi ko gusto ng friendship na puro plastic at mahalagang status sa buhay. Okay na ako sa mga kaibigan ko, mommy. Nasa isang party ng mayayaman si Cyrene. Suot niya ang isang kulay champagne na gown. Dumaan si Cyrene sa mga bisitang kabilang sa alta society nang may sanay ng ngiti. Pero sa likod ng perpektong anyo, mabilis ang tibok ng kanyang puso para sa isang taong wala sa mundong iyon. Sana nandito ka, River, para hindi boring. Mahinang sabi ni Cyrene. Wala roon ang binata. Hindi ito kabilang sa mundo nila. Pero para sa sariling mundo ni Cyrene, kabilang ang binata. Si River ay mula sa ibang mundo. Isang tahimik na mundong mahirap pero puno naman ng pangarap. Wala itong kayamanan katulad ng mayroon ang pamilyang pinagmulan niya. Pero hawak naman ni River ang puso ni Cyrene. Buhay ka ba sa ballroom ng mga elite? Gusto mo bang magpadala ko ng rescue team na may dalang isaw at kwek-kwek? Tanong ni River sa kanya mula sa kabilang linya. Napangiti si Cyrene at mabilis na sumagot. Nakakatuksong tumakas na lang dito sa party. Puntahan ka at mag-date tayo kahit saglit. Tumawa naman si River. Huwag mo akong ayain ng ganyan. Magtatrabaho pa ako. Wala na akong pera pang date. Saka nag-aaral ako para sa exam. Sige ka, bumagsak pa ako at mawalan ng scholarship. Hindi ako magkakaroon ng magandang trabaho kapag hindi ako nakagraduate. Paano kita mai-date? Hindi niya napigilang tumawa. Ang layo na agad. Ang OA. Fine, date tayo next week. At ano ka ba? Okay lang naman na paminsan-minsan ako ang gumasto sa date. Mayaman kami pero hindi ako high maintenance. Alam mo yan, River. Oo, alam ko. Napakasimple mo palagi. Gusto ko yan sa'yo. Napabuntong hininga si River. Pero lahat naman gusto ko sa'yo. Kahit nga mga kaartihan mo, gustong gusto ko pa rin. Napakagatlabi si Cyrene sa labis na kilig. Inabalan niya na lang ang sarili sa pakikipag-usap kay River kaysa bumalik sa party. Sa simpleng pag-uusap na yon, mas panatag ang kanyang damdamin. Gayunpaman, ang kapanatagan na ibinigay sa kanya ni River, hindi naman maintindihan ng kanyang mga magulang. Kumusta naman ang pag-aaral, Cyrene? Panimula ng kanyang ina. Kalmado ang boses ngunit puno ng paninimbang. At si River pa rin ba ang kasama mo palagi? Ang lalaking yun na wala namang maibubuga? Hindi tumingin si Cyrene. May maibubuga siya, mommy. Matalino siya. Siya ang pinakamatalino sa batch nila. At kami pa rin po ni River. Huwag po kayong mag-alala. Nag-aaral po ako ng mabuti. Tinutulak po ako ni River para mas pagbutihin ang pag-aaral ko. Kilala ng kanyang mga magulang si River. Minsan niya kasing naging tutor ito. Doon na-develop ang feelings nila sa isa't isa. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Cyrene. Nalaman na lang ng mga ito na may relasyon na sila. Hindi gumagawa ng malaking effort ang mga ito para paghiwalayin sila. Pero hindi ibig sabihin gusto na ng mga ito si River. Hindi pa rin boto ang mga ito sa boyfriend niya at kung ano-ano pang panghuhusga ang kanyang naririnig. Hindi siya para sa mundo natin. Saad naman ng daddy ni Cyrene. Akala ko, laro lang. Pero parang tumatagal na yata kayo. Katulad ng ibang mga naging boyfriend mo, hindi ka magtatagal sa River na yon. Hindi kami mahigpit sa iyo, Cyrene. Kaya wag mong hintayin na maghigpit kami ng mommy mo. Hiwalayan mo na siya. Hindi kayo bagay, anak. Hiwalayan mo na si River habang maaga pa. Maghanap ka ng mas maayos na partner. Maayos sa River, Daddy. Hindi nyo lang po nakikita dahil masyado nyo hinuhusgahan. Mariing tugon ni Cyrene. Please, tigilan nyo na po ang pagtrato kay River na parang wala siyang halaga. Matalino siya. May care sa akin at pinaparamdam niya sa akin na nakikita ako bilang ako. Mahirap siya. Hindi kayang tapatan ng pamilya natin. Pero sa diskarte, sipag at talinong meron po siya. Siguradong aangat siya at baka mas mahigitan pa tayo. So, wag niyo po siyang husgahan agad. My gosh! Cyrene, isa kang tagapagmana, anak. Sabi pa ng mama nito. Kayang-kaya ko pong gampanan yon kahit na si River ang piliin ko. Mariin niyang sagot. Nanahimik sila sa hapag.
Mabigat at parang nakakasakal ang katahimikan na yon para kay Irene. Tumututol na ang mga ito dahil nakikitang seryoso na talaga siya kay River. Muling nagsalita ang kanyang ama. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsuway na to, baka mawalan ka ng mga bagay na matagal mo nang tinatamasa. At hindi siya natakot. Wala siyang pakialam kahit mawala ang mga yon. Mahal niya si River, kaya hindi niya ito iiwan. Kinagabihan, nakahiga si Irene sa kama. Kausap niya si River sa cellphone. Gusto niya man na magkita sila, pero batid niyang pareho silang busy sa kanya-kanyang ginagawa. Siguro, dapat muna tayong tumigil. Mahinang sabi ni River. Ayokong ako maging dahilan ng pagkawala ng lahat sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Mariin niyang tugon. Ikaw lang ang totoo sa buhay ko. Hindi naman tayo maghihiwalay. Siguro, lie low lang para hindi ka nila pag-initan. Alam kong mabigat sa kalooban mo kapag may mga sinasabi ang mga magulang mo. Malumanay na pag-amin ni River at may bahid ng pangunawa sa boses. Umiling si Irene. Lie low? Minsan nga lang tayong magkita tapos maglalahilo pa. Same school pero nagpipigil tayong magkita kasi wala tayong nagagawa na kailangan nating magawa kapag magkasama. Puro na lang harot. River, kung kailangan kong mamili sa pagitan ng mga magulang ko at ikaw ang pipiliin ko. Palagi. Miss na nga kita. Mahinang tumawa si River. Miss na rin kita. Bukas, mayayakap at mahalikan na ulit kita. Ikaw ang pahinga ko pagkatapos kong mag-aral ng buong linggo. Matamis na napangiti si Irene at nagpatuloy sa pakikipag-usap hanggang sa nakatulugan niya na lamang. Patago silang nakikita sa mga bakanting silid-aralan, tahimik na mga coffee shop at sa paborito nilang rooftop sa ilang building sa kanilang campus. Kung saan hindi maririnig ang ingay ng lungsod kapag mga ganong sandali parang malaya si Irene. Sigurado ka bang hindi mo ko ipagpapalit sa lalaking mayate? Hinawi ni River ang kanyang buhok. Tumawa siya at hinalikan ito. Sino? Yung narereto sa akin ng mga magulang ko? Ano ka ba, River? Bakit mo ba iniisip yun? Walang chance yun. Mas pipiliin ko pa na sumakay sa motor mo kaysa sa yate. Tumawa naman si River at mahigpit siyang niyakap. Hintayin mo lang ako sa Irene. Sisikapin kong mapantayan ka. Pangako gagawin ko lahat para dumating ang araw na babagay din ako sa'yo. Hinagod ni Irene ang likod ng kanyang boyfriend. River, wala kang kailangan gawin para sa akin. Kung may gagawin ka man, para yun sa sarili mo. At una pa lang, bagay ka na sa akin. Para sa akin ka, River. Lumilipas ang mga araw, linggo at buwan. Pinaparada ng kanyang ina ang mga manliligaw, mga anak ng kasosyo sa negosyo o politiko. Mga gwapo, pulido at parang almost perfect na. Galing din sa mga mayayamang pamilya. Pero kahit isa, wala siyang pinaunlakan. Si River na nasa puso ni Irene, hindi pa rin mapapalitan. Isang gabi, sa gitna ng isa na namang hapunang isinaayos para ipakilala sa kanyang isang lalaki, hindi na nakatiis si Irene. Hindi po ako produkto na parang ibinibid na kung sinong alam ninyong mayaman din. Mahal ko po si River, hindi ko ikinakahiya yon. Igalang po naman ninyo yon. Umigting ang panga ng daddy ni Irene. Sinusuko mo ng lahat dahil sa kanya. Hindi po. Sagot ni Irene. Ang akin lang, hayaan niyo po ako mag-decide para sa sarili ko. Alam ko pong tama ang pagpili ko kay River. Kapag nagmatigas ka pa, itatakwil kita. Mark my words, Irene. Mariing sabi ng kanyang ama. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Parang may humawak ng mahigpit sa kanyang puso. Talagang aabot pa roon para lang mapasunod siya. Umalis siyang galit at umiiyak. Namalayan niya na lang na nasa apartment siya ni River. Binalaan nila akong itatakwil nila ako. Wala akong pakialam. Kailangan lang kita. Mahinang sabi ni Irene. Pasensya na. Bulong nito sabay yakap sa kanya. Puro problemang dinadala ko sa'yo. Samantalang ikaw lang ang natitirang kapayapaan ko. Malalagpasan natin to. Pangako. Kahit talikuran tayo ng buong mundo, basta kasama kita, kakayanin ko. Kaya naman, kahit na binantaan ng itatakwil si Irene, nagpatuloy pa rin sila sa pagkikita. Tinuloy pa rin nila ang kanilang relasyon. Binigay niya ang lahat kay River dahil alam niyang ito na ang huling lalaking mamahalin niya, bukod na lamang kung magkaroon sila ng anak na lalaki.
May tiwala siya rito at alam niyang hindi siya nito bibiguin. Subalit isang pangyayari ang babago sa lahat ng mga bagay na pinaninindigan nila ni River. Nasa kalagitnaan ng meeting si Cyrene nang sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nasa opisina siya ng kanyang mga magulang, trainee para sa kanilang negosyo. Nung una hindi niya yun pinansin, ngunit nang biglang pumasok si Camila, assistant ng mami niya, doon na bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. "Kailangan mo tong makita," bulong ni Camila habang lumilingon sa paligid bago iniabot ang cellphone. Isang sulyap sa screen at tila umikot ang mundo ni Cyrene. Sila yon, siya at si River sa isang pribado at sagradong sandali. Isang video na hindi man lang niya alam na kinunan. Mga haplos, mga ingay nila ni River sa ibabaw ng kama ang makikita at maririnig doon. Hindi sila kailanman kumuha ng video ng mga sarili nila, kaya labis na lang ang kanyang gulat. "Sinong gumawa nito?" Nanginginig ang boses na tanong ni Cyrene. Napakagatlabi si Camila. "Kumalat na to, Ma'am Cyrene. Trending na." Nagpaalam si Cyrene at tumakbo patungong banyo kung saan siya nagkulong at hinayaang pumatak ang mga unang luha. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatawagan si River. Nagring yun ng paulit-ulit hanggang sa naging voicemail na lamang. Tinawagan niya ulit pero wala pa rin. Hindi niya alam kung sino ang gagawa nun. Sila lang naman ang nandun. Ayaw niyang magduda. Pero, nagawa ba sa kanya yun ni River? Pero bakit naman ito gagawin yun? Pag uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang sa sala. Bakas ang galit sa mukha ng mga ito na mukhang nakita na rin ang video nila ni River. Nandoon din si Eduardo, ang family friend nila at kaibigan ng kanyang ama. Mas bata lang ito ng kaunti sa kanyang ama at pangalan lang din ang pinapatawag kahit bata man o matanda. Kaya hindi niya tinatawag na tito. Eduardo lang talaga. Kasosyo rin nila ito sa ilang negosyo. Medyo malapit din siya kay Eduardo dahil habang lumalaki, nakamulatan niyang nasa tabi niya na ito. "Totoo ba to?" Tanong ng kanyang mama nang hindi man lang tumitingin mula sa hawak na tablet. "Ito ang nangyayari kapag hindi ka nakikinig sa amin. Kayang-kaya mong ibagsak kami sa ganitong kahihiyan?" Tumulo na agad ang mga luha ni Cyrene. Hindi niya naman gustong lumabas yon. Nakakahiya pa na napanood ng mga magulang niya. Pakiramdam niya, hubad na hubad siya sa lahat. "Napakawalang ingat mo!" sigaw ng ama at tumayo sa kanyang harapan. "Kailangan naming ipalinis yung kalat mo. Ipa-turn down sa lahat ng website ang skandal mo. Mabuti na lang at nagpresenta agad ang kaibigan kong si Eduardo na magpatulong sa mga koneksyon niya para lang madaling matanggal ang mga kalat mo. Pero baka may mga nakapag-save na. Wala ka ng dangal. Dinungisan mo ng pangalan ng pamilyang to." Kadiri ang video. Singit ng mami niya. Lahat ng tao, napanood na to. Lahat? Ano pang maitatago mo? Mas lalo siyang napahikbi. Alam niya naman yon, kahit siya, parang nandidiri na rin sa sarili na nakita yun ng lahat. Ginusto nila yun ni River habang ginagawa at walang halong pamimilit. Sandali lang dapat yon na para sa kanila, pero ngayong may nakaalam ng iba, parang isang dumi yun na nakakadiri na talaga. "Putulin mo ng ugnayan yung dalawa," utos ng daddy ni Cyrene. "Burahin mo lahat, mga mensahe, tawag, kahit anong koneksyon. Bukas ng umaga, ipapadala ka patungong Switzerland." "Ano?" Umawang ang bibig ni Cyrene. Ipapadala niyo po ako sa malayo? Kakausapin ko lang po muna si River." "Wala nang dapat pag-usapan," sigaw ng nanay niya. "Ginamit ka niya. Binastos ka niya. Sinira ka niya. Yan bang tamang lalaki para sa'yo? Mag-iisip ka sa'yo rin. Huwag kang uto-uto at magpadala sa pagmamahal mo sa lalaking yon." Gulong-gulo na ang utak ni Cyrene. Hindi niya na alam ang gagawin. Gusto niyang makausap si River pero ayaw niya namang sumuway sa mga magulang niyang galit na rin sa kanya. Umiling si Cyrene. Halos hindi na makakita dahil sa mga luha. "Mali kayo. Hindi kayang gawin niyo ni River. Mahal niya po ako. Mahal namin ang isa't isa." Sinampal siya ng kanyang mommy. "Wala nang lalaking papatol sa'yo ngayon. Hindi matapos sa ganong iskandalo. Maswerte ka na kung may tumingin pa sa'yo. Ginawa mong marumi ang sarili mo." Pakiramdam ni Cyrene ay may humigop ng hangin mula sa kanyang dibdib. Hindi na maawat ang mga pagluha niya.
Bawat salitang ibinabato ng mga magulang niya, parang isang punyal sa kanyang puso. Napailing ang mami niya. Hindi ka nadalisay sa Irene. At kung iniisip ng lalaking yun na kaya niyang umangat sa pamamagitan mo, hindi niya yun ginawa. Malakas na sigaw ni Cyrene habang tumutulo ang mga luha. Hindi siya humingi ng kahit ano. Mahal niya ako kahit itinuring niyo siyang wala at hinuhusgahan ng sobra. Naggangalit ang mga mata ng papa niya at hinawakan ang braso ni Cyrene. Kung hindi mo kayang tapusin ang meron sa inyo, kami na lang ang tatapos. Umiling siya habang nanginginig at puno ng luha ang mga mata. Hindi niyo pwedeng kontrolin to. Hindi niyo pwedeng itapon ako palayo at asahang magpapanggap akong walang nangyari. Dinuro siya ng kanyang ama. Pwede! At gagawin namin. Sobrang bilis ng mga pangyayari para kay Cyrene. Halos mga magulang na niyang kumikilos para sa kanya para makatakas sa isang iskandalong yon at issue na ginawa nila ni River. Nang gabing yon, habang lumilipad ang private jet ni Eduardo palayo sa lungsod, nakaupo si Cyrene sa malamig na seat. Wala na siyang ibang maramdaman kundi pamamanhid. Pakiramdam niya'y pinunit ang puso niya sa dalawa. Bumabalik-balik sa isip niya ang tinig ni River, ang boyfriend niya na tumatawa, nangangarap at bumubulong ng mga pangakong walang hanggan. Ipinikit niya ang mga mata at idinikit ang noo sa bintana. Sorry, River. Wala akong nagawa. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Hindi ko na alam kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Inisip niyang mag-isa si River ngayon. Siguradong galit, takot at malaking kasiraan dito ang nangyari. Habang unti-unting lumalayo, kasama naglaho ang lumang buhay ni Cyrene. Ang buhay na minsan ay may kinabukasang kasama si River. Huling balita na lang niya na wala ng scholarship si River. Umuwi ito sa probinsya kung nasa ng mga magulang nito. Pagkatapos noon, wala na siyang narinig na kahit ano. Kahit sa social media, hindi niya na rin ito nakita. Kaya naman, iniisip na lang ni Cyrene na siguro pareho na silang tapos sa isa't isa pagkatapos ng iskandalo. Inayos na lang ni Cyrene ang buhay niya sa Switzerland. Nag-aral siyang mabuti para may mukhang maiharap pagbalik sa Pilipinas. Inaamin niya sa sarili na hindi pa nakakalimutan si River at hindi niya yata kaya, lalo na at malaki ang sugat na iniwan sa mga puso nila. Lumipas na rin naman ang mga taon. Humupa na ang mga nangyari at muli na siyang bumalik. Yun nga lang, may problemang kinakaharap ang kanilang pamilya at mukhang siya lang ang naiisip na solusyon ng mga ito. Ipapakasal ka kay Eduardo, mariing sabi ng kanyang ama. Napakurap si Cyrene. Ano pong sabi niyo? Nanginginig ang kanyang boses. Narinig niya na yon habang nasa Switzerland pa lang. May minamata ng mga ito para ipagkasundo sa kanyang pakasalan siya. Ayaw niyang maniwala at mas lalong hindi niya lubos maisip na si Eduardo ang ipapakasal sa kanya. Teka lang. Sinapo ni Cyrene ang kanyang noo. Seryoso po ba kayo? Eduardo? Daddy, halos kasing edad mo lang po siya. Bakit siya? Napabuntong hininga ang mami niya at para bang ang pinag-uusapan lang nila ay batang ayaw kumain ng gulay. Anong problema kay Eduardo? Single siya. Hindi pa siya nakapag-asawa kahit kailan. Huwag mo nang isipin ang edad. Age doesn't matter, hindi ba? Respetadong negosyante siya at bagay siya sa'yo. Kapag kinasal kayo, makakatulong upang muling patatagin ang pangalan ng ating pamilya. Nag-alok siya na tutulungan tayo sa mga kasong kinakaharap ng kumpanya ngayon. Basta, maikasal kayo. Mabilis ang pintig ng kanyang puso at napapikit si Cyrene. Hindi niya alam kung gusto siyang pakasalan ni Eduardo o talagang dahil lang sa kumpanya. Napalunok siya at hindi pa rin makapaniwala. Naninindig ang mga balahibo niya sa katotohanan na ibinungad sa kanya. Kauuwi lang ni Cyrene pero yun na agad ang kinakaharap niya. Mommy, halos doble na ng edad ko si Eduardo. Singhal ni Cyrene habang tumatayo. Ipinapakasal niyo ako sa lalaking halos hindi ko kilala para lang mailigtas ang negosyo ninyo? Nawala ng karapatan mong mamili nang sinira mo ang dangal ng ating pamilya. Malamig na tugon ng kanyang ama. Akala mo ba may matinong lalaking gugustuhin pakasalan ka ngayon? Pagkatapos ng iskandalong yun, halos lahat alam na yun. Yun na naman. Lumipas ng ilang taon,
Pero isinisisi pa rin ang iskandalong hindi niya naman ginusto. Para bang nakaukit na sa kanyang pagkatao ang mga nangyari. Wala naman siyang ginawang masama. Hindi siya kabit, hindi siya pinagsamantalahan. Ang pagkakamali lang na ilabas ang video nila ni River na dapat ay pribado lamang. Pero dahil siya ang babae at kitang-kitang mukha niya, siya ang mas nakatanggap ng maraming panghuhusga. Na para bang sobrang landi niya na kahit anong gawin ni Cyrene, marumi na siya at nakita na ng mga tao sa lantad na paraan. Hindi ko kasalanan ang iskandalong yon. Pumiyok ang boses ni Cyrene. Kung tutuusin, wala kaming ginawang masama ni River. Hindi nababanggitin ang pangalan niyan sa bahay na to. Sigaw ng kanyang ama habang malakas na ibinagsak ang kamay sa lamesa. Hanggang ngayon, nasa utak mo pa rin bang lalaking yun? Nung magka-iskandalo ka, may naasahan ka ba sa kanya? Wala, di ba? Nadehado siya at tumakbo dahil duwag. Kinamusta ka ba niya? Hindi. Si Eduardo, siya ang naglinis ng kalat mo para sa'yo. Wala rin siyang pakialam sa mga ginawa mo nun. Mabuti nga tinanggap ka niya sa kabila ng mga kalokohan mo. Tanggap siya ni Eduardo. Pero dapat niya bang ipagpasalamat iyon? Dapat niya bang ibigay ang buhay niya rito? Palaging tinatanim ng mga magulang niya na wala nang tatanggap sa kanya. Pero ganun ba talaga yon? O napupunta lang si Cyrene sa mga maling tao na nakapaligid sa kanya? Lumingon si Cyrene sa mami niya at may pagmamakaawa sa mga mata. Mama, please, mahal ko po si River. Kung iskandalo para sa akin yon, mas lalo sa kanya. Bakit? Itinakas niyo rin naman po ako kaagad dito, di ba? Ganun lang din ang ginawa ni River. Nawalan pa siya ng scholarship. Wala akong balita sa kanya dahil nilayo niyo po ako kaagad. At ngayong bumalik ako, gusto niyo pong kontrolin ang buhay ko? Kami ang kokontrol sa buhay mo dahil hindi ka nag-iisip ng tama. Huwag mo na rin mabanggit sa River dahil hindi siyang issue dito. Inabot ng mami niya ang kanyang kamay pero iniwas agad yun ni Cyrene. Anak, para na rin ito sa ikabubuti mo. Mabuting tao si Eduardo. Matagal na siya naghintay, naging maunawain sa mga ginawa mo dati. Alam niya ang sitwasyon mo pero gusto ko pa rin niyang pakasalan. Para niyo lang akong gamit na ibinibenta kung kani-kanino. Mahina niyang bulong habang tumitindi ang puot at kahihiyan. Umiling ang kanyang mommy at hindi makatingin sa kanya. Alam ng mga magulang niyang totoo ang mga sinabi niya. Para siyang gamit na ibibigay kay Eduardo para lang maisalba ang kumpanya nilang nalulugi na. Sa mga sumunod na araw, mag-isa si Cyrene sa kanyang silid. Napapaligiran na siya ng mga magazine sa kasal. Mami niya na ang halos nag-asikaso ng lahat. Ma'am, maingat na kumatok ang isang kasambahay. Nasa loob na po ang taga-fitting. Dahan-dahang tumayo si Cyrene at mabigat ang bawat galaw. Tinitigan niyang sarili sa salamin. Perpektong make-up, mamahaling mga alahas. Ngunit mga matang walang kislap. Hindi na niya kilalang sariling refleksyon. Sa paligid niya, ang mga wedding planner ay abalang-abala na parang bubuyog. Ang kanyang inay nakatayo sa malapit, sinasang-ayunan lang ang bawat detalye. Ano pong flowers ang gusto niyo for bouquet? Masiglang tanong ng planner. Napakurap si Cyrene, na natiling nakapatong ang kanyang mga kamay sa kandungan. Wala akong pakialam. Mahina niyang tugon. Nawala ang ngiti sa mga labi ng mommy niya. White roses na lang, mahilig siya sa roses. Ngumiti ang planner at isinulat iyon. Pangarap niyang maikasal noon, pero hindi kay Eduardo, hindi sa lalaking para niya ng tatay. Bumalik sa alaala ni Cyrene ang mga simpleng araw nila ni River noon. Sila dati ang nangangarap magpakasal, pero tapos na yon, wasak na at patuloy nang naging sugat sa kanyang puso. Pagsapit ng hapon, dumating si Eduardo para bisitahin siya. Pwede ba kitang makausap? Tahimik na tumango si Cyrene at tumayo. Magkasama silang lumabas sa veranda. Doon, tanaw na tanaw nila ang garden. Habang kasama niya si Eduardo, hindi niya lubos maisip na ikakasal na sila sa susunod na 5 buwan. Alam kong hindi ito ang gusto mo, panimula ni Eduardo habang kalmado ang tinig. Hindi ako bulag sa Cyrene. Kita ko, hindi ka masaya. Hindi siya sumagot, nakatitig lang siya sa puno sa malayo. Paano ba siya magiging masaya kung pinilit siya? Paano magiging masaya si Cyrene kung ikakasal siya sa taong hindi niya mahal at halos kasing edad lang ng kanyang tatay? Pero gusto kong malaman mo,
Patuloy pa ni Eduardo. Na ibibigay ko sa iyong lahat. Pagmamahal, seguridad, kaginhawahan. Lahat ng gustuhin mo sa Irene, ibibigay ko. Isang buhay na walang kahihiyan. Lahat ng yon, hindi mo na kailangan magmakaawa. Kinagat ni Irene ang labi. Hindi kita mahal. Ginagawa ko lang to dahil ito ang gusto ni na mommy at daddy. Hanggang ngayon, weird pa rin sa akin ang pakiramdam na magpapakasal ako sa'yo. Akala ko, posible kitang ituring na uncle o papa ko. Pero paanong gusto mo ko? Huminga ng malalim si Eduardo. Huwag mo kong ituring na ganyan. Hindi ko rin alam kung bakit ikaw ang gusto ko. Siguro, nagsimula lang to nang mag-16 ka. Masyado ka pang bata pero alam ko, may pagtingin ako sa'yo nun. Umiwas ng tingin si Irene. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Bahagya siyang nailang nang sabihin nito iyon. Masyado pa siyang bata at ng mga panahong yon, talagang parang tito lang ang turing niya kay Eduardo. Yun naman pala, may pagtingin na ito sa kanya. Gayunpaman, ipinagsawalang bahala niya na lang iyon. Isa pa, gusto ko rin kayong tulungan at para na rin sa negosyo ninyo. Dagdag pa ni Eduardo. Huminga ng malalim si Irene. Mahal ko pa rin si River. Iniisip ko kung ano bang nangyari sa kanya. Napailing naman ito. Hindi ka karapat-dapat kay River. Panahon na siguro para may magsabi sa'yo ng totoo. Hindi ang gustong paniwalaan ng puso mo, kundi ang katotohanan lang. Kumunat ang noo ni Irene. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Eduardo at inilabas ang cellphone. Ako ang tumulong sa ama mo na alisin ang skandal mo sa mga website. Hindi ko kayang makita kang sinisira ng sinuman. Lumayo ang tingin niya at nilamon ng hiya ang kanyang katawan. Pero habang ginagawa ko yun, patuloy ni Eduardo, nagpaimbestiga ako. Nakita namin na hindi hacker ang nagpakalat. Galing yun sa may hawak ng orihinal na file. Ipinakita sa kanya ni Eduardo ang screen. Nandoon ang mga ebidensya. Nakalatag na si River ang nagpakalat ng video nilang dalawa. Siyang nag-upload. Marahang sabi ni Eduardo. Si River, hindi aksidente yun. Isipin mo na lang bakit may camera kapag may ginagawa kayo nun kung kayo lang naman ang nandun. Nanginig ang mga kamay ni Irene habang kinukuha ang cellphone. Nakasaad sa screen ang digital na mga ebidensya na upload mula sa account na registered kay River Cruz. Hindi. Bulong ni Irene habang namumuo ang mga luha. Sana hindi totoo. Mahina rin sabi ni Eduardo. Pero, iyan talagang totoo. Nanghina si Irene at muntik ng matumba. Mabuti na lang at nasalo siya ni Eduardo. Hindi pwede. Hindi niya ako kayang saktan. Nagbabago ang tao kapag napipilitang mamili. Bulong ni Eduardo habang hinahaplos ang kanyang likod. Nawala ang lahat sa kanya. Bago yan, ginigipit siya ng mga magulang mo dahil hindi kanya tinitigilan. Hindi niya siguro sinasabi pero nawalan siya ng scholarship noon at nagkaproblema sa pamilya niya sa probinsya. Baka ikaw ang sinisi niya. Lumabas ang hikbi sa bibig ni Irene. Tinakpan niyang mukha at dinamang mainit na luhang bumubuhos. Hindi lang yung pagkabigo, kundi pagtataksil at kahihiyan. Mahal niya ako. Paus niyang sabi. Sinabi niyang mahal niya ako. Lalo siyang niyakap ni Eduardo. At mamahalin din kita. Hindi palihim. Hindi kinakahiya. Mamahalin kita bilang asawa ko. Gusto ni Irene sumigaw. Gusto niyang ibalik ang oras para burahin ang lahat. Pero alam niyang imposible yon at ang kahihinat na niya ay nasa kanyang harapan na. Tumango siya habang nakasubsob sa balikat ni Eduardo. Sige, pakakasalan kita. Pag-aaralan kong mahalin ka. Parang gumuho ang puso niya, ngunit tinakpan niya yon ng bagong buhay na inaalok sa kanya ni Eduardo. At si River, ang kanyang si River, mananatili na lang sugat na kailangan niyang tiisin habang buhay. Kaya naman, wala nang nakapigil pa. Pinilit ni Irene na maging buo ang loob sa pagpapakasal kay Eduardo. At kahit papaano, nakikita niya naman na mabuting asawa ito sa kanya. Isang gabi, nakatayo si Irene sa harap ng kanyang tokador. Isinusuot niya ang mga hikaw na inaregalo sa kanya ni Eduardo kaninang umaga. Walang espesyal na okasyon pero mahilig talagang magbigay ng regalo ang asawa ni Irene. Mabait si Eduardo na dumarating sa point na nakakagulat na minsan.
Araw-araw siyang tinitimplahan ng kape tuwing umaga, kahit may mga kasambahay naman. Kuhang-kuha ng asawa niya ang tamang timpla na gustong-gusto ni Cyrene. Kailanman, hindi ito nagtaas ng boses. Sa mga public gatherings, laging nasa tabi niya si Eduardo. At hindi lang minsan, nahuli niya ang mga bisita na palihim na tumitingin sa kanila na may halong inggit. Kaakit-akit silang tingnan, elegante, mahinahon, at waring kontento. Gayunpaman, may mga tao pa rin nanghuhusga dahil para na nga niyang tatay si Eduardo. Ngayon ko lang nakita na ganyan kakaganda. Wika ni Eduardo nang pumasok ito sa kanilang silid. Bahagyang ngumiti si Cyrene. Lagi mong sinasabi yan. Palagi mo na lang akong pinupuri. Lalaki na talagang ulo ko. Dahil totoo naman talaga. Maganda ka, Cyrene. Sagot nito at hinalikan ng kanyang balikat. Bahagya siyang nailang pero hindi niya nalang pinahalata. Mag-asawa na sila. May nangyari na rin sa kanila sa kama pero hanggang mga sandaling yon, hindi niya pa rin magawang maging komportable. Pinaghahandaan ko ng brunch sa hardin bukas. Kaunting kaibigan at mga kasosyo sa negosyo lang. Magaang gathering lang. Imporma sa kanya ni Eduardo. Tumango naman si Cyrene. Nasanay na siya sa mga ganoong mga okasyon. At si Eduardo, palaging magalang at palaging hinahangaan kahit saan sila pumunta. Hindi katulad ni River na dinungisan lang ang pangalan at pagkatao niya. Gusto kong maramdaman mo na ito ang tahanan mo. Sabi ni Eduardo isang gabi habang inaabot ang isang bungkus ng susi sa kanya. Ano man ang kailangan mo para muling buuin ang sarili mong buhay, nasa iyo na. Hawak ni Cyrene ang mga susi na parang hindi makapaniwala. Binilhan mo ako ng buong gallery? Alam kong mahalaga sa iyo ang pagpipinta. Simpleng sagot ni Eduardo. Gusto kong makita ng mga tao yon. Sa sandaling yon, nabigla si Cyrene. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa isang uri ng pasasalamat na may nagpapahalaga sa kanya ng ganoon. Hindi niya mahal si Eduardo, pero marahil kaya niyang matutunang mamuhay kasama ito. At dumating ang balitang hindi inaasahan. Makalipas lang ang ilang buwan, nabuntis na si Cyrene. Eduardo, namamaos ang boses na sabi niya habang nakatitig sa ultrasound. Buntis ako. Napangiti naman si Eduardo at hinaplos ang kanyang tiyan. Magkakaroon na tayo ng anak. Tumango siya at agad siyang niyakap ng mahigpit ni Eduardo. Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Cyrene. Salamat. Naging matindi para kay Cyrene ang unang 3 buwan. Pagkahilo, pananakit, biglang pag-iyak. Ginagawa ni Eduardo lahat para maging komportable siya. At dumating na nga ang kanyang panganganak, isang batang babae na pinangalanan niyang Eliana. Ngayon, isa ng nanay si Cyrene. Sa loob ng silid sa ospital, dahan-dahang binuhat ni Eduardo si Eliana at bumulong. Kayo ang lahat sa akin. Kayong dalawa. Nakahiga si Cyrene habang pinapanood ang kanyang mag-ama. Hindi niya alam kung ang mga luha niya ay dahil sa tuwa o sakit. Akala niya ay hindi na siya muling makakaramdam. Pero binuksan ni Eliana ang isang bahagi ng puso niyang matagal nang nakasara. Ang liit-liit niya, bulong ni Cyrene. Lalaki rin siya, sagot ni Eduardo. Katulad ng nanay niya. Tumawa naman siya. May aalagaan na tayong anak, Eduardo. Sa loob ng ilang linggo, para silang tunay na pamilya. Tinutulungan siya ni Eduardo tuwing madaling araw. Gusto niya kasing hands-on sa sariling anak. Mahilig din siyang kumuha ng pictures ng mag-ama niya. Napaka-cute ng apo ko, sabi ng kanyang mommy. Napakaganda niyong tingnan. Anong sinabi ko sa'yo, Cyrene? Makinig ka sa amin dahil para rin naman sa ikagaganda ng buhay mo. Kung sa River ka na yung bumagsak, hindi ganito kaganda ang buhay mo. Bahagyang nawala ang ngiti ni Cyrene. Walang araw na hindi niya naisip si River. Siguro dahil marami pa siyang tanong. Kahit sinabi na ni Eduardo ang lahat sa kanya, gusto niya pa rin na manggaling mismo dito kung ano ba talaga ang mga nangyari noon. Pinilit ngumiti ni Cyrene at inayos ang pagkarga kay Eliana. Salamat po, Mommy. Gayunpaman, ang inakala ni Cyrene at ng mga taong nakapaligid sa kanya na maayos at almost perfect na ang pagsasama nila, mukhang hindi pala totoo. Cyrene,
Inilipat ko na sa susunod na linggo ang lunch mo kay Camille. Wika ni Eduardo isang umaga habang nagkakapi sila. Napakurap si Cyrene. Anong ginawa mo? Hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Parang gusto ko na ngang ilipat sa ibang branch. Ani Eduardo nang hindi man lang tumitingin mula sa tablet. Lagi niyang binabanggit ang nakaraan niyo ng ex mo. Naririnig ko kayo nagkikwentuhan pa. Mas makabubuti siguro kung hindi ka nakikipag-usap sa kanya. Baka makaapekto pa sa mga desisyong ginagawa mo. Hindi agad nakapagsalita si Cyrene. Nahihimigan niya ang pagkokontrol sa boses nito at naninikip ang kanyang dibdib ng dahil doon. Ang pinakaayaw niya sa lahat, ang kontrolin siya sa kahit sa mga simpleng bagay lamang. Yun ang naranasan ni Cyrene sa mga magulang niya, kaya umaasa siya na hindi yun maramdaman kay Eduardo. Pero mukhang nagkamali siya. Kaibigan ko si Camille simula kolehiyo pa. Humigpit ang hawak ni Cyrene sa tasa. Hindi mo pwedeng basta kanselahin ang plano ko. Pinag-usapan naming dalawa yon. Tumingin ang asawa niya sa kanya. Siyempre, pwede ako mga elam. Asawa mo ako. Gusto ko lang ang makabubuti para sa'yo, Cyrene. Ayoko nang pinapaalalahanan ka ng masasakit na alaala. Tumango si Cyrene, bagaman may pagtutol sa kanyang kalooban. At hindi doon natapos ang lahat. Bawat kikitain ni Cyrene na kaibigan o kakilala, palaging pinapakialaman ni Eduardo. Minsan, inimbitahan niyang ilan sa mga dating kaklase para makabanding naman. Ngunit bigla itong kinansela ni Eduardo nang hindi man lang siya kinukonsulta. Ano bang ginagawa mo? Ayaw mo ba ako magkaroon ng social life? Bakit mo pinipigilan ang mga ginagawa ko? Kinansela mo lahat ng meetings ko. Harap-harapang sinabi ni Cyrene ng gabing iyon. Ngumiti si Eduardo, niyakap siya sa bewang at hinalikan sa noo. Mahal ko, huwag ka nang magreklamo. Bakit ba kasi kailangan mo pa silang makita? Dito ka na lang at sa art gallery mo. Alagaan mo si Eliana. Hindi mo naman kailangan ng mga kaibigan mo. Baka kung san-san pa kayo mapunta. Hindi na lang sumagot si Cyrene at bahagyang gumalaw lang ang mga labi. Gusto niyang tumutol, ngunit isang bahagi ng sarili niya na umiwas na lang sa alitan. Ayaw niya nang makipagtalo dahil baka lumaki pa ang issue sa kanilang mag-asawa. Kahit pa nga may mga pagkakataon na nagiging unreasonable na sa mga kilos nito si Eduardo. Hindi ko nagustuhan ang tingin sa'yo ni Marcus kagabi, sabi ni Eduardo sa kanya matapos nilang dumalo sa isang party. Si Marcus? May asawa na yon at halos hindi kami nag-uusap. Gulat na tanong ni Cyrene dahil alam niya ang tono na iyon. Masama siyang tiningnan ng kanyang asawa. Nakita ko sa mga mata niya at sa ngiti mo. Gusto mo? Of course not. Kumunot ang noo ni Cyrene. Bakit ko naman siya magugustuhan? Ano ba? Nagsiselos ka na naman ba? Wala kaming ginagawang masama ni Marcus. Kumalma ka. Hindi kita lolokohin. Hindi ko gagawin sa'yo yon. Bahagyang kumalma si Eduardo, pero nandun pa rin ang selos. Mahigpit itong yumakap sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Ramdam niya ang takot nito, pero nandoon pa rin ang pag-angkin. Nag-aalala ako na baka may magustuhan kang kasing edad mo o mas bata sa akin. Bulong ni Eduardo sa kanya. Napabuntong hininga si Cyrene. Wala. Ikaw ang pinakasalan ko, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Hinalikan siya ni Eduardo, sabay haplos ng pang-ibabang labi niya gamit ang hinlalaki. Akin ka lang. Walang pwedeng mang-angkin sa yung iba kundi ako lang. Kung hindi ka mapupunta sa akin, mas gugustuhin kung hindi ka nalang mapunta sa iba. Kaya huwag kang gagawa ng mga bagay na ikagagalit ko. Tiningnan ni Cyrene ang kanyang asawa. Tumindig ang mga balahibo niya dahil sa mga sinabi nito. Bahagyang dumaan ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Pero isinawalang bahala niya pa rin iyon. Sinabi ni Cyrene sa sarili na sobrang protective lang si Eduardo. Pagkatapos ng lahat, tinanggap siya ng asawa niya nang talikuran siya ng mundo. Ipinagtanggol siya nito laban sa mga chismis. Pinasara ang mga website na nagpakalat ng skandal nila ni River. At muling ibinalik ang kanyang magandang pangalan. May utang na loob siya, kaya hindi siya susuway. Pero masaya ka ba, Cyrene? Tanong ni Camille sa kanya nang magkaroon ng pagkakataon na makapagkita sila. Mahal mo na ba si Eduardo? Mukha kayong okay sa public, pero alam kong iba pa rin ang sinisigaw ng puso mo.
Hanggang ngayon, may doubt ka pa rin dyan sa asawa mo. Nag-alinlangan siya sa pagsagot pero alam niya naman na mapagkakatiwalaan ito. Hindi ko alam. Sinusubukan ko naman. Kahit may anak na kami, hindi ko pa rin maibigay ng buo ang sarili ko. Katawan ko, presence ko, naibigay ko naman. Pero yung puso ko, yung faith ko, hindi pa rin. Ang hirap magsinungaling sa sarili ko dahil kahit na matagal na, mahal ko pa rin talaga si River. Napabuntong hininga si Camille. Siguro, kaya iniisip mo yan kasi wala kayong maayos na closure ni River noon. Nasaan na ba kasing lalaking yon? Hindi niya rin alam. Sinubukan niyang makibalita pero natatakot siyang malaman ni Eduardo. Baka magalit na naman ito. Isa pa, mahirap maghanap ngayon ng impormasyon tungkol kay River. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Cyrene. Bahagya siyang kinabahan nang makitang si Eduardo ang tumatawag. Gayunpaman, sinagot pa rin niya. Nasaan ka? Hindi mo sinabi na ilalabas mo si Eliana. Bungad ni Eduardo sa kanya. Napatingin si Cyrene sa anak niya na kasama ang yaya nito sa labas. Naglalaro ang mga ito malapit sa coffee shop kung nasan sila ni Camille. Nilabas ko lang si Eliana, kasama kong yaya niya. Mahinang sabi ni Cyrene. Huminga ng malalim si Eduardo. Dapat nagpapaalam ka sa akin. Umuwi ka na. Umuwi na kayo. Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Iniwan niya roon si Camille kahit gusto niya pang makipag-usap. Umalis sila sa cafe na mabigat ang dibdib. Nang gabing yon, hindi siya kinausap ni Eduardo. Tahimik itong kumain, dumiretso sa study room at hindi na bumalik sa kama. Habang tumatagal, mas lalo niyang nakikita ang ugali ni Eduardo. Sobrang selosa nito. Ayaw nitong makipag-usap siya kahit kanino. Mawala lang siya saglit sa bahay, pinapauwi na siya kaagad. At ang ganoong pagsasama, talagang nakakasakal para kay Cyrene. Hanggang isang araw, nagising na lang siya na nasa panibagong yugto ng pagiging asawa kay Eduardo. Isang gabi, nakatayo si Cyrene sa harap ng salamin. Suot niya ang navy blue na gown. Tinatago ang namumulang pasa niya sa katawan. Kagabi lang ay naging marahas sa kama si Eduardo. Sinasaktan siya nito at labis niya yung ikinagulat. Yun ang unang beses na naranasan niya yon sa kanyang asawa habang nagtatalik sila. Kaya hindi niya napigilang umiyak. Gayunpaman, naging malambing at humingi naman ng tawad ang kanyang asawa. Pinalampas niya na lang para hindi na sila mag-away. Napapansin ni Cyrene na nagiging marahas lang si Eduardo kapag nagsiselos o nagagalit sa kanya. Ngiti ka, Cyrene. Bulong niya sa sarili. Sinasanay ang peke, ngunit mahinhing kurba ng mga labi. Mula sa likod, lumitaw si Eduardo na parang halimaw. Inilagay nito ang isang kamay sa bewang ni Cyrene at madiing humawak ang kamay nito sa kanyang hita. Maganda ka at masunurin, sabi nito sa malamig na boses. Sorry sa nangyari kagabi. Huwag mo na sanang ipagsabi kahit kanino. Normal lang yun. May mga gumagawa nun. Hindi ka lang siguro sanay. Napasinghap si Cyrene nang halikan ni Eduardo ang kanyang leeg sa bahaging mahigpit nitong hinawakan kagabi. Wala siyang nararamdamang pagnanasa. Bagkos, takot lang ang nag-uumapaw sa buong pagkatao niya. Sa charity gala, tila bituin sa paningin ng madla si Eduardo. Mayaman, maabilidad, at kaakit-akit. Sa paningin ng mga tao, power couple sila na hinahangaan ng lahat. Ngunit habang kumikislap ang mga kamera, bumalik sa isip ni Cyrene ang nagdaang gabi. Itinulak siya ni Eduardo sa dingding dahil lamang sa pagbanggit niya na baka pwede silang hindi umattend sa isa na namang gathering. Akin ka. Pupunta ka kung saan ko gustong pumunta ka. Mariin itong sabi. Huwag mong kalimutang wala kang mararating kung wala ako. Nang gabi rin yun, naging marahas na naman si Eduardo. Nang umiyak si Cyrene dahil sa ginawa ng asawa niya, sinabihan lang siya nito na huwag magdrama at nagdadagdag lang ng trilyon sa kanilang pagsasama. Pero hindi ganun si Cyrene. Hindi niya gusto ang marahas na paraan. Hindi thrill kundi takot lang ang dala sa kanya ng mga ginagawa ni Eduardo. Pag uwi nila, bumagsak ang maskara ni Eduardo. Alam ni Cyrene ang mukhang yon. Tila may napansin na naman ito na maling ginawa niya sa charity gala. Sabi ko, huwag mong kausapin ng ganun si Senator Almario.
Singhal ni Eduardo habang isinasara ang pinto. Napasinghap si Cyrene. Nakikipagkwentuhan lang ako. Binanggit niyo yung foundation work ko. Inaakit mo? Bintang ni Eduardo. Mabilis na lumapit at maring hinawakan ang pulsuhan ni Cyrene. Nagpabigla siya. Eduardo, tama na. Mas lalo siyang idiniin ni Eduardo sa pader, kaya mas lalo siyang napadai. Huwag mo akong paamuhin. Akala mo hindi ko nakita kung paano siya tumingin sa'yo? Bitawan mo ako. Naluluhan niyang sabi. Nasasaktan ako, Eduardo. Napasigaw siya nang malakas siyang sampalin ni Eduardo. Pinunit nito ang damit niya bago siya ibinalibag sa kama. Kahit anong pigil at pagtanggi niya, wala siyang nagawa sa rahas ng kanyang asawa. Ginamit nito ang katawan niya. Nang matapos, walang tigil na naman si Cyrene sa pag-iyak. Hinahalikan ni Eduardo ang noo niya at marahas siyang niyayakap na para bang mapapanatag siya roon. Inuulanan siya ng mga mamahaling regalo na para bang sapat yun para alisin ang sakit ng mga pasa na iminibigay nito sa kanya. Kinabukasan, turtleneck ang suot niya kahit mainit. Sa almusal, parang walang nangyari kung umasta si Eduardo. Good mood pa nga ito. Tinuruan siya ni Eduardo kung paano ngumiti kahit masakit. Tumawa kahit nasusunog. Tumahimik kahit sumisigaw ng kalooban niya sa pagdurusa. Nagtiis siya, pero kapag kasama na si Eliana, alam ni Cyrene na hindi niya kakayanin. Binasag ng tunog ng nabasag na salamin ang katahimikan ng umaga. Napapitlag si Cyrene at agad na tinakpan ang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit nagbabasag si Eduardo ng baso. Sabi ko, i-cancel mo ang interview na yon. Sigaw ni Eduardo at pulang-pulang mukha sa galit. Hindi ko kaya. Sigaw niya rin pabalik. Yan ka na naman. Bawat desisyon ko, iniisip mo na lang lagi na may mali at nagtataksil ako. Para naman yun sa Annual Company Foundation. Wala kang silbi kung wala ako. Bulalas ni Eduardo at hinawakan ng mahigpit ang kanyang pulso. Akala mo ba may pakialam ang mga tao sa charity mo kung hindi mo dalang apelyido ko? Napasinghap si Cyrene. Pakiusap. Ano ba? Mag-aaway na lang ba tayo sa mga simpleng bagay? Nasa taas si Eliana at baka marinig. Dapat nga marinig niya tayo. Singhal ni Eduardo habang lumalapit. Dapat niyang matutunan kung ano mangyayari kapag hindi iginagalang ang asawa. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Cyrene ang kanyang asawa. Iginagalang niya si Eduardo sa kahit na anong paraan. Pero minsan, hindi niya na talaga maintindihan kapag sarado ang utak nito sa mga bagay-bagay o isang sitwasyon na may kinalaman siya. Isang munting boses ang biglang sumingit. Mama? Pareho silang napalingon. Sa paanan ng hagdanan, nakatayo si Eliana. Hawak ang stuffed toy nito. Magulo ang kulot na buhok at basang-basa na ang luha sa mga mata. Parang baso ring nabasag ang puso ni Cyrene nang dahil doon. Eliana? Anak? Bakit sumisigaw si Daddy? Hikbi ni Eliana. May ginawa ka po bang masama, Mama? Pinigil ni Cyrene ang sariling umiyak at niyakap ng mahigpit ang anak. Wala, anak. Wala akong ginawang masama. Nag-uusap lang kami ng papa mo. Umakit ka sa kwarto mo. Malamig naman na utos ni Eduardo. Ayoko po. Sigaw ni Eliana habang mas humigpit ang yakap sa ina. Gusto ko si Mama. Binuhat na lang ni Cyrene ang anak at dinala sa kwarto. Mas mabuti na rin iyon kaysa harapin pa ang asawa niyang nagwawala. Sa itaas, nakatingin si Cyrene sa refleksyon nilang mag-ina habang nagsisipilyo si Eliana. Mama? Tanong ni Eliana habang may bula pa sa bibig. Galit ka po ba kay Daddy? Lumuhod si Cyrene sa tabi nito at marahang pinunasan ang baba. Minsan nag-aaway ang matatanda. May mga bagay tang talaga na hindi ka naiintindihan. Kumunot ang noo ng bata. Malungkot ka po ba? Nag-alinlangan si Cyrene sagutin ang tanong na yon. Nakabitin sa labi niya ang katotohanan. Kasi kung tatanungin siya ng paulit-ulit ng ibang tao, sasabihin niyang malungkot siya dahil si Eduardo ang kanyang napangasawa. Subalit ang pagdating ni Eliana sa kanyang buhay, nagbigay ng kaunting kulay at sapat na yun sa kanya ngayon. May mga oras na nalulungkot ako, pag-amin ni Cyrene. Pero pag yakap kita, lumalakas ako, nagiging happy na ulit ako.
Niyakap siya ni Eliana kahit may toothpaste pa ito. Gusto ko po, malakas ka palagi at palaging happy. Mas love po kita kaysa kay Daddy. Pumikit si Cyrene at niyakap ito ng mahigpit. Gusto ko rin anak, na maging masaya tayong dalawa. Gusto ko rin. Pero kahit sinabi niya yon, ramdam niyang may puwersang kinakain siya. Hanggang kailan niya maitatago ang mga pasa sa likod ng mga mamahalin niyang damit. Hanggang kailan siya magtitiis sa pagsasama nila ni Eduardo. May pera si Cyrene, may pangalan, may marangyang tahanan. Pero wala siyang kaligtasan. Wala siyang kapayapaan. At ngayong nasaksihan na ng kanyang anak ang lahat, hindi niya na pwedeng baliwalain. Kung wala siyang lakas ng loob na protektahan ang sarili niya, hindi siya pwedeng duwag pagdating sa anak niya. Sana, sa anumang paraan, kailangang protektahan ni Cyrene ang anak niyang sa Eliana. Sinasaktan po ako ni Eduardo. Sumbong ni Cyrene na magkaroon ng lakas ng loob na magsumbong sa kanyang mga magulang. Hindi lang po emotionally, kundi physically po. Napakurap ang kanyang ina. Huminto naman sa ere ang tinidor ng daddy ni Cyrene. Tinignan siya ng mabuti ng mga ito at hindi niya mabasa kung ano ba ang tumatakbo sa isip ng mga magulang niya pagkatapos niyang sabihin iyon. At pagkatapos na parang wala siyang sinabi, ipinagpatuloy lang ng mami niya ang pagkain. Siguro may ginawa kang ikinagalit niya. Ang mga lalaking tulad ni Eduardo, hindi basta mananakit kung walang dahilan. Wala po akong ginagawang masama. Pumiyok ang boses ni Cyrene. Mama, hinawakan niya po ako ng mariin nung 1 linggo. May pasa po ako sa pulso ng ilang araw. Hindi ako nagsalita dahil baka stress lang o masamang araw lang o baka bad mood lang siya. Pero lumalala na po. Iba na siya kapag kami na lang. Gusto ko na pong makipaghiwalay sa kanya. Ayoko na po. Hindi ko na po kaya. Ibinaba ng kanyang amang tinidor at napabuntong hininga. Ang pag-aasawa ay hindi isang kwentong fairy tale. Cyrene, kailangan ng pasensya. At kung kayang ayusin nyo na kayong dalawa lang. Kami ng mama mo, dumaan din sa ganyan. Parang akala mo laging maghihiwalay pero naayos din naman namin ang pagsasama namin. Napatingin si Cyrene sa daddy niya at ipinakita ang mga pasa at sugat niya sa katawan na pilit niyang itinatago noon. Pagsubok lang ba yun sa inyo? Kasi sa akin pananakit na po ito. Pang-aabuso na. Sana naman po pakinggan niyo ako. Umiling ang kanyang ama. Ibinibigay ni Eduardo ang lahat sa'yo. Ang mga pasang yan, gagaling din yan. Pinoprotektahan niya ang pangalan mo. Alam mo ba kung anong hirap ang dinanas niya para pagtakpan ng iskandalong yon? May utang tayo sa kanya. May utang ka. Nakasalalay din ang kumpanya natin sa kanya. Kaya hindi ka pwedeng makipaghiwalay. Hindi ko hiningi ang lahat ng yon. Hindi ko ginusto ang kasal na to. Singhal ni Cyrene at namumuo ng luha sa mga mata. Lalong tumalim ang tinig ng mami niya. Nang nawasak mo ang pangalan ng pamilyang to, nawala ng karapatan mong pumili, Cyrene. Kung hindi dahil kay Eduardo, walang matinong lalaking lalapit pa sa'yo. Mapakla siyang tumawa. Palagi na lang yon ang itinatanim sa utak niya ng kanyang mga magulang. Paano niya tatanggapin ang sarili at paano siya tatanggapin ng ibang tao kung mismong sa mga magulang niya nagsisimula na agad ang panghuhusga. Pinunasan ni Cyrene ang mga tumulong luha. Ganun na lang po? Hindi niyo man lang papakinggan ang mga reklamo ko? Ang sakit na nararamdaman ko? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Huwag kang maging dramatic, Cyrene. Maraming babae ang dumadaan dyan. Gawin mo ang dapat. Magpakatino kang asawa. Sa tingin mo, tataratuhin ka ba ng ganyan ni Eduardo kung wala kang ginagawang masama? At hindi niya nararamdaman sa'yo ang pagdududa? May anak ka na. Isipin mo siya. Mag-asawa na kayo. Kaya hindi ka basta-basta pwedeng makipaghiwalay sa kanya. Huwag mong sirain ang buhay ng anak mo dahil lang sa pagiging makasarili mo. Parang sampal ang mga salitang yun sa kanya. Makasarili? Puno ng hinanakit na tanong ni Cyrene. Kaya ko to ginagawa dahil para sa anak ko. Ayokong lumaki siya sa environment katulad ng pagsasama namin ni Eduardo. Bawat gabi, natutulog akong takot. Nahihirapan akong umuwi.
Pinagbabawalan niya ako sa maraming bagay na kahit pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko, para bang palaging may gagawin akong masama. Tumayo ang kanyang ama. Tama na, Irene. Huwag kang gagawa ulit ng kahihiyan. Kapag may nakaalam nito, media, mga kasambahay, kahit kaibigan nyo, itatakwil ka namin. Puputulin namin lahat at ilalayo namin ang anak mo. Naiintindihan mo? Tinitigan niya ang mga magulang, ang parehong mga magulang na minsang humalik sa kanyang nautuming gabi. Bumili ng una niyang paintbrush at pumalakpak sa kanyang pagtatapos. Ngayon, malamig na ang mga ito. Walang emosyon at wala nang pakialam sa nararamdaman niya. Namuo ang luha sa kanyang mga mata at dahan-dahang tumayo. Salamat sa paalala kung nasa ng lugar ko sa inyo. Umalis siya sa bahay na yon na puno ng hinanakit. Nandoon siya para magsumbong, para humingi ng tulong. Pero sa halip, walang ibang inisip ang mga magulang niya, kundi ang reputasyon ng kumpanya. Humingi siya ng tulong pero walang nangyari. Hindi rin naman siya makakaalis ng ganoon lang. Makatakas man, mahahanap pa rin siya. Wala siyang kahit na sinong pwedeng lapitan na hindi matatakot kay Eduardo at sa kanyang mga magulang. Irene, mahinang wika ni Eduardo sa kanyang likuran. Kasabay ng pagpatong ng kamay nito sa kanyang bewang. Hinihintay ka ni Ambassador Reyes. Ngumiti ka pa. Para kang tuod dyan. Otomatiko siyang tumalikod at agad nabura ang malamig niyang ekspresyon. Sorry. Sumunod siya sa asawa habang marahang tumutunog ang takong sa marmol na sahig. Ngunit ang iniisip niya ay kung gaano kahigpit ang hawak nito kanina. Hindi sapat para magkapasa, pero sapat para paalalahanan siyang pagmamay-ari siya nito. Habang binabati ang mga bisita at nakikipagpalitan ng mababaw na usapan, lumipad ang isipan ni Irene sa ibang bagay. Pagka-uwi nila, dahan-dahang pumasok si Irene sa kwarto ng anak. Mahimbing ang tulog ni Eliana, yakap ang paborito nitong stuffed toy. Lumuhod si Irene sa tabi ng kama at hinaplos ang mga kulot na hibla ng buhok sa noo ng anak. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako humihinga pa at nagtitiis sa bahay na to, anak. Bahagyang gumalaw ang bata pero hindi nagising. Hinalikan ni Irene ang sentido ng anak at dahan-dahang tumayo. Sa pasilyo, huminto siya sa harap ng malaking salamin. Tinitigan ni Irene sa refleksyon ng isang babae na halos hindi niya na makilala. Dati, nakakatawa at nakakangiti pa siya ng totoo. Pero ngayon, napapakislot na siya sa bawat sigaw. Irene, tawag ni Eduardo mula sa dulo ng pasilyo. Halika na, matulog na tayo. Napakurap siya at tumuwid ang likod. Oo, papunta na ako. Nakakuyom ang mga kamao niya habang naglakad papunta sa master's bedroom. Nakabukas na ang pinto roon, parang inaasahan na papasok na siya kaagad. Abala si Eduardo sa paghuhubad ng damit nito. Bakit mo pinuntahan si Eliana? Nakita mo na ngang tulog ang bata. Bahagya siyang nainis pero hindi siya nagpahalata. Binisita ko lang ang anak ko. Wala naman sigurong mali ron. Hindi ko naman siya ginising. Pagkahiga niya, ipinato na Eduardo ang braso sa kanyang bewang na tila posas. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip kung ano kaya ang pakiramdam ng tumakbo. Nang humiga ng hindi sinusukat, nang umiyak ng hindi natatakot, nang umiti ng hindi kailangang planuhin. Ilang taon na rin siyang nabubuhay lang para makaligtas. Ngumingiti siya sa mga gala, pumapalakpak sa mga fundraiser, nakikipag-usap sa mga elite lunch habang tinatago ang mga pasa sa ilalim ng damit at make-up. Gabi-gabi, inuulit ni Eduardo kung gaano siya kapalad, kung paano siya iniligtas mula sa kahihiyan, kung gaano kalaki ang utang na loob niya rito. At araw-araw, inuulit ni Irene sa sarili na wala siyang pagpipilian. Wala pa rin kasagutan, walang plano, walang tagapagligtas. Pero may munting alab ng pag-asa sa dibdib niya, na baka may mas mabuting buhay, na baka hindi talaga siya iniwan ni River, na baka may daang palabas, hindi lang para sa kanya, kundi para kay Eliana. Isang gabi, may pinuntahan na naman silang gathering. Nakatayo si Irene malapit sa dingding, suot ang isang makinang na silver dress na kumikislap sa ilaw ng mga chandelier. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi, pero wala namang emosyon ang kanyang mga mata. Ngumiti ka pa, bulong ni Eduardo sa kanyang likuran. Sumunod naman si Irene, sanay na sa pagkiling ng ulo sa harap ng kamera. Umaastang parang walang kapintasan sa harap ng maraming tao.
Ngunit wala ni isang bahagi ng gabing yon ang perpekto. Natigilan lang siya sa pagngiti nang makita ang isang binata. Matangkad, malapat ang mga balikat, maayos ang suot na itim na Amerikana. Pero ang tindig, ang tahimik na kumpiyansa, ang likas na tikas, ang siyang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. River? Mahina niyang usal. Hindi inasahan ni Cyrene na pagkatapos ng 10 taon, muli niyang makikita ang binata at sa ganoong pagtitipon pa. Mas matanda na ito ngayon at mukhang mas matatag at mayaman na rin. Wala na ang binatang minahal niya noon. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Parang salamin ang buong katawan niya na parang naging marupok at handang mabasag anumang oras. Napatingin siya kay Eduardo na mukhang hindi napansin na nandoon si River. Eduardo, bigla itong pumihit kaya mabilis niyang hinawakan ng braso. Halika na, pumasok na tayo. Naiihi na rin ako. Kailangan kong pumunta sa comfort room. Tumango naman si Eduardo. Pagkapasok, hindi niya na muling nakita pa si River. Pero pakiramdam ni Cyrene, may lihim na nakatingin sa kanya. Hindi siya mapakali, mabuti at hindi siya napapansin ni Eduardo na abala sa pakikipag-usap sa ilang negosyante. Sa dulo ng bulwagan, doon siya dumiretso, lumiko at patungo sa veranda. Habol niya ang hininga, humaplos ang malamig na hangin sa kanyang hubad na balikat, pero hindi yun sapat para patahanin ang gulo sa kanyang dibdib. Cyrene! Natigilan siya sa tinig ni River. Dahan-dahan siyang lumingon. River? Humakbang ito papalapit sa kanya. Kumusta ka? Namuo agad ang mga luha ni Cyrene. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Eduardo. Natatandaan niya pa na ito ang nagpakalat ng video scandal nila. Anong ginagawa mo rito? May bahid ng galit na tanong niya rito. Seryoso lang ang mukha ni River habang nakatingin sa kanya. Naanyayahan ako. Ang kumpanya kong humahawak ng ilang account ng foundation na nag-host nitong gabi. Umawang ang bibig ni Cyrene. Kung ganon, hindi tuluyang nasira ang buhay nito. Umasenso si River at ngayon ay hindi niya alam kung anong yaman at hanggang saan ang meron ito ngayon. Hindi ko akalaing magkakaroon ka ng mukhang kausapin ako na parang walang nangyari. Mariing sabi niya at lumapit pa kay River. Itinaas ni River ang 2 kamay. Kalmado, ngunit halatang naguguluhan. Cyrene, makinig ka muna. Hindi. Mabilis niyang sagot. Wala kang karapatang umakto na parang ikaw ang biktima rito. Nanginginig ang tinig niya sa galit. Itinaas niya ang clutch bag at ipinalo sa dibdib nito. Napangiwi si River ngunit hindi ito umiwas. Yan ang para sa pagwasak ng buhay ko. Singhal ni Cyrene. Ikaw ang nagpakalat ng video. Ipinahiya mo ko. Iniwan mo akong mabulok habang naglalaho ka. Tapos bigla kang babalik na parang siraulo ngayon? Napatingin si River sa kanya. Gulat na gulat, saka dahan-dahang kinusot ang bahaging tinamaan. Talagang naniniwala kang ako ang gumawa nun? Sa atin? Nasirang pangalan mo, pero nasira din naman ang sa akin. At hindi kita kayang ipahamak tulad nun. Hindi ko magagawa yun sa Cyrene. Dinuro niya naman ito. Sinabi ng asawa ko, ipinakita sa akin ni Eduardo ang mga mensahe, mga email. May ebidensyang ikaw ang nagpadala sa press. Ano bang dapat kong isipin? Sa'yo galing? Sa mismong device mo? Tumigas ang ekspresyon ni River. Wala akong kasalanan. Galit din ako sa Cyrene dahil hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Bigla ka na lang nawala. Hindi ako umalis dahil gusto ko. Sigaw niya habang tumutulo ang mga luha. Dinala ko ng mga magulang ko sa Switzerland kinabukasan. Pinutol nila lahat, cellphone, internet. Wala akong ideya kung ano nangyari sa'yo. Napakagatlabi si River. Sinabi nila sa'yo na ako may gawa at naniwala ka agad. Wala akong magawa. Hikbi naman ni Cyrene. Naghintay ako ng sagot. Tumawag ako sa'yo pero hindi ka sumasagot. Hindi ako makalabas dahil wala akong maiharap sa mga tao. Nakiusap ako na makausap ka pero nang ipakita nilang mga ebidensya at nang tanungin ko sila tungkol sa'yo, sabi nila, umamin ka na raw. Hindi ako umamin. Matigas at garal-galang tinig ni River. Hindi ko magagawang saktan ka. Ang video na yon, sinira tayong dalawa. Lalo na ikaw. At ako minahal kita. Hindi ko yun magagawa sa taong mahal ko. Umiling si Cyrene at pinunasan ng mga luha.
Huwag kang magpaliwanag. Tama na. 10 taon ang nakalipas. Hindi, kailangan mong marinig to. Ako ang dapat magalit. Hinawakan ni River ang kanyang mga braso para humarap siya rito. Ikaw ang nagpakasal sa iba. Nabuhay ka nang hindi man lang hinanap ang katotohanan sa ating dalawa. Nanghihina ang tuhod niya, kaya kumapit siya sa railings. Pinilit nila akong kalimutan ka. Sabi nila, lason ka sa buhay ko. Na kung gusto kong makabangon sa iskandalo, kailangan kong sundin sila. Si Eduardo, nung una mabait, maalaga, pinaparamdam sa akin na ligtas ako at itinulak nila ako sa kanya. Kaya pumayag na rin akong magpakasal. Sabi nila, siya ang mag-aayos ng lahat para sa mga naiwang iskandalo sa akin. Mapait na tumawa si River. Ligtas? Yun bang tingin mo sa kanya? Napakurap si Cyrene. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin nakikita? Yumuko si River kaya malapit na sa mukha niyang mukha nito. Kinokontrol ka niya. Pati kung sino ang kausap mo. Cyrene, siya ang pasimuno ng pag-leak ng video na yon. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Siya o taong binayaran niya. Ilang taon kong inimbestigahan. Ang ginamit na burner phone, nakarehistro sa peking pangalan na konektado sa kumpanya ni Eduardo. Natagalan lang dahil kailangan ko pang magpayaman ng ganito para magkaroon ako ng maraming koneksyon. Imporma pa ni River sa kanya. Napaatras siya at nanlaki ang mga mata. Hindi totoo yan. Siya ang nagligtas sa akin. Malambot ngunit matatag ang tingin ni River. Hindi mo pa rin ba nararamdaman? Ginamit ang iskandalo para magmukhang tagapagligtas mo siya. Hindi ito pagmamahal sa Irene. Pagkontrol at obsession na ang ginagawa ng asawa mo. Noon pa man may pagnanasa na siya sa'yo. Hindi ko lang nakita noon pero malinaw na ngayon. At alam kong ganoon pa rin hanggang ngayon. Hindi. Bulong ni Cyrene. Paano niya ipapakalat kung wala naman siyang access sa ating dalawa? Imposibleng siyang kumuha ng video. May nakatagong camera sa apartment mo at sa kondo mo. Malumanay na sabi ni River. May mga inutusan siya para maglagay ng mga kamera. May regalo siya sa'yo na maaaring nilagyan niya ng kamera at alam niyang ilalagay mo sa kwarto mo. Stalker mo si Eduardo noon pa man. Obsessed na obsessed siya sa'yo. Planado niya lahat. At lahat ng palatandaan, kay Eduardo tumuturo. Napasandal si Cyrene sa pader. Mas lalong hindi makapaniwala sa lahat ng kanyang mga naririnig. Siya ang dahilan kung bakit tayo, lahat ng to, sinira niya tayo. Hinawakan ni River ang kanyang mga braso. Delikado siya sa Irene. Hindi lang ikaw ang gusto niya. Gusto niyang burahin ako. At ngayon, bumalik ako kahit saglit sa buhay mo. Susubukan niyang ulitin yon. Tumulo ang mga luha niya. Bakit? Tahimik silang nagtitigan. Nandoon ang dalawang pusong basag sa pagitan ng mga kasinungalingan. Mula sa loob, maririnig ang tawanan at musika. Ngunit sa dilim na bahaging yon, tanging katotohanan ang nananatili. Mag-ingat ka. Mahina pa nitong sabi. Hindi ka niya papakawalan ng basta-basta. Huwag mo siyang pagkakatiwalaan. At kung handa ka na, hayaan mong tulungan kita. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban na to. Isisend ko sa'yo lahat ng pruweba para maniwala ka. 2 taon na rin kitang pinasusundan at alam ko ang ginagawa ng asawa mo. Inaabuso ka niya, hindi ba? Sa pagkakataong yon, tumulo na ang mga luha ni Cyrene. Sarahan ng boses ni River. Pakiramdam niya, sa wakas ay mayroon ang nakaintindi sa kanya. Tila may isang tao na handa siyang tulungan at hindi tatalikuran. Kaya naman, pagkatapos ng party na yon, muling lumipas ang mga linggo. May pinadala nga sa kanya si River ng mga ebidensya. Sa pagkakataong yon, wala na siyang takot na komprontahin si Eduardo. Nung una, natatakot siya. Pero ngayong alam ni Cyrene na pwede niyang takbuhan si River, nabawasan na ang damdamin na yon. Oh, anong ginagawa mo rito, Cyrene? Malambing ang boses na tanong ni Eduardo sa kanya pagpasok sa opisina nito. May problema ba? Kailangan nating mag-usap. Malamig ang tinig na sabi ni Cyrene. Lumapit si Cyrene at inihagis ang isang envelope sa mesa nito. Buksan mo. Tumaas ang kilay ni Eduardo pero sumunod din naman. Binuksan nito ang envelope at isa-isang hinugot ang mga papel. Pinanood ni Cyrene ang pagpalit ng ekspresyon sa mukha nito. Mula sa pagkalito, inis hanggang sa naging takot. Nakausap ko siya, sabi ni Cyrene habang nanginginig ang boses. Ang taong akala mo na hindi ko kailanman makikita.
River? Anas na Eduardo at matalim ang mga matang tumingin sa kanya. Alam kong one of these days, magkikita rin kayong dalawa. Dahil hindi ko alam ang ginawa ng lalaking yun para yumaman, para makapantay natin sa mundong meron tayo. So ano to? Palihim kayong may komunikasyon sa likod ko? Nagpatuloy si Cyrene, hindi pinakialaman ang pagsiselos na nararamdaman ng asawa niya. Ipinakita niyang ebidensya, hindi aksidente ang pagpapakalat ng video. Na-trace ang IP address, papunta sa isang shell company, at ang kumpanyang yon, konektado sa negosyo mo. Kalokohan yan! Mariing sagot ni Eduardo at mabilis ang mata habang sinusuri ang mga papel. Maniniwala ka sa kanya pagkatapos ng lahat ng taon. Ako ang asawa mo, kaya bakit siyang papanigan mo at paniniwalaan? Ginugulo niyang isip mo. Gusto ko lang niyang mabawi. Huwag mo akong bulahin. Huwag kang magsinungaling sa akin. Mariing sagot ni Cyrene. Naniwala ako sa'yo nun. Pinakasalan kita dahil akala ko siya ang nagtaksil. Siya ang nagtraidor at siya ang nagpahamak sa akin. Tahimik akong nagdusa dahil akala ko may utang na loob ako sa'yo. Biglang tumayo si Eduardo kaya kumalabog ang upuan. Iniligtas kita. Naiintindihan mo ba yon? Isa kang sirang babae nun galing sa iskandalo. Walang gustong kumilala sa'yo. Walang gustong tumanggap kahit na sino. Ako ang lumapit sa magulang mo. Ako ang nagbalik ng reputasyon mo. Ibinigay ko ang lahat. Pagkatapos, ito ang gagawin mo sa akin. Ikaw rin ang kumuha ng lahat. Pinalabas mong inayos mo ang buhay ko, pero ikaw lang din naman palang mastermind. Mariing sagot ni Cyrene. Binigyan mo ako ng katahimikan kapalit ng boses ko. Kinuha mo ang kalayaan ko. Piniringan mo ako at tinawag mo yung pagligtas sa akin. Minamanipula mo lamang naman ako para mahulog ako sa mga patibong mo. Asawa kita. Sigaw muli ni Eduardo. Anong ibig sabihin nun sa'yo? Na dapat akong manahimik? Ialay ang katawan ko at maging sunod-sunuran na naman sa'yo? Napahikbi si Cyrene at masama niyang tiningnan ang kanyang asawa. Hindi na. Pagod na ako sa pagsunod sa'yo. Pagod na ako sa mga pananakit mo. Matagal mo na akong kinokontrol, Eduardo. Tapos na. Lumapit si Eduardo sa kanya habang mabagal at matalim ang tingin. Akala mo ba makakaalis ka lang ng basta-basta? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi ka mabubuhay nang wala ako sa iyo rin. Kukunin ko ang anak natin at maglalaho kami kung kailangan. Lalong dumilim ang mukha ni Eduardo. Hindi mo siya makukuha. Sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Sumikdo ang dibdib ni Cyrene sa takot, pero hindi siya umatras. Subukan mo. Sa tingin mo ba hindi ako lalaban? Sa tingin mo matatakot pa rin ako? Akala mo ba hindi ko idinukomento ang bawat pasa at sugat na ginagawa mo sa akin? Bigla siyang sinunggaban ni Eduardo. Napaatras siya sa gulat nang ilagay nito ng mahigpit ang mga kamay sa kanyang leeg. Akala mo ba matapang ka na ngayon? Anas na Eduardo. Wala kang silbi nang wala ako. Akala mo ba mapoprotektahan ka ng River na yon? Hindi ka niya kayang protektahan noon at lalong hindi ngayon. Bitiwan mo ako! Sigaw niya, nagpupumiglas at hindi na makahinga ng maayos. Binitiwas siya ni Eduardo at malakas na sinampal. Umalingaw-ngaw ang tunog nun sa buong silid. Napaatras si Cyrene at sumalpok sa bookshelf. Masakit ang pisngi, pero hindi luha ng sakit ang pumatak, kundi luha ng pagkabigla ng alaala ng mga panahong pinili niyang manahimik. Ilang beses na siyang nagtago ng pasa. Ilang kasinungalingan na ang inulit niya para sa sarili upang mabuhay. Pero hindi na ngayon. May nakuha siyang mabigat na bagay. Malakas niya yung ipinalo sa balikat ni Eduardo. Napamura naman ng kanyang asawa at napaatras. Hindi siya lumingon, hindi siya umiyak. Dumiretso siya sa hagdan at binuksan ang kwarto ng kanyang anak. Mama? Tanong ng bata. Halika anak. Bulong ni Cyrene at agad nitong hinila palabas. May pupuntahan tayo ha. Iiwan na natin ang papa mo. Humawak ng mahigpit si Eliana sa kanyang kamay. Ramdam niya ang takot nito dahil sa amang mapanakit. Galit na naman po si Papa? Oo, tapat niyang sagot. Pero hindi na natatakot si Mama. Sa ibaba, narinig niya ang sigaw ni Eduardo at ang laglagan ng mga baso. Mabilis siyang gumalaw, dumaan sa likod ng hagdan at lumabas sa isang pinto pa sa likod. Nang makarating sa sasakyan at makapagmaneho na siya ng malayo, doon palang bahagyang napanatag si Cyrene. Mama, saan po tayo pupunta? Babalik pa po ba tayo ron? Tanong ni Eliana. Napakagatlabi siya at umiling.
Pupunta tayo sa ligtas na lugar. Gusto mo pa bang bumalik doon? Napanguso naman si Eliana at marahang umiling. Ayoko po, Mama. Sinasaktan ka po palagi ni Papa. Hindi ko na nga po siya love eh. Palagi kanya akong pinapaiyak at sinasaktan. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Ano man ang mangyari, alam niyang kakayanin niya lahat ng darating sa kanila. Basta kasama niya si Eliana, hinding-hindi mawawalan si Cyrene ng pag-asa. Maya-maya nakarating na sila sa rest house ni River. Nandun na ito at nag-aabang sa kanila. May nakahanda na rin na kwarto para sa kanilang mag-ina. Mama, nasan po tayo? Tanong sa kanya ni Eliana. Tipid siyang umiti at hinaplos ang buhok nito. Nasa bahay tayo ng Tito River mo. Sino po si Tito River? Bago pa siya makasagot, si River ang sumagot para sa kanya. Ako ang totoong nagmamalasakit sa mama mo at sa'yo. Welcome kayo sa bahay ko. Napangiti naman agad si Eliana. Hi po, mukha po kayong mabait. Mahinang tumawa si Cyrene. Mabait talaga siya, anak. Tinulungan niya tayo para makaalis tayo kay papa mo para hindi niya na tayo masaktan. Hindi na mahirap para sa kanya na ipaliwanag kay Eliana ang mga nangyayari. Saksi ito sa mga pananakit sa kanya ni Eduardo. Wala naman itong magawa kundi ang umiyak na lamang. Nagluto ako ng hapunan. Imporma sa kanila ni River. Halina kayo, kumain na kayo. Malayo ang biyahe at siguradong gutom na kayo. Habang nandoon sila sa rest house, sinikap ni River na maging safe sila. Hindi pa nila napag-usapan kung ano ang magiging plano, pero panatag na siya na nakaalis na sila sa poder ni Eduardo. Para bang kapag nasa paligid si River, hanggang nasa likod niya ito, wala siyang dapat ikatakot. Kung ganoon, may mga kaso si Eduardo na nakalikom ka ng ebidensya? Tanong ni Cyrene dito. Marahan namang tumango si River. Oo, hindi clean business ang ginagawa niya. Parang front niya lang at mas marami ang illegal na ginagawa ni Eduardo. Kapag naipresent na ito sa korte, wala na siyang lusot. Makukulong talaga siya. Natulala na lang si Cyrene. Hindi niya lubos na isip na may ginagawang illegal ang kanyang asawa. Hindi naman niya kasi nahahalata iyon. Bukod doon, masyado siyang focus sa sakit na ipinaparamdam sa kanya ni Eduardo, na parang wala na siyang panahon para isipin pang ibang bagay. Kaya ngayon, nalalantad na sa kanyang iba pang kasamaan ni Eduardo, hangad niya na sana'y maparusahan ito. Mas mapapanatag siya kung hindi ito malaya. Hindi ko inasahan na yayaman ka ng ganito. Pagbabago ni Cyrene sa usapan. Napangiti naman sa River. Sino nga rin bang mag-aakala? Siguro nagsumikap na lang din talaga ako. Maraming sakripisyo at mas malawak ang motivation ko dahil sa mga nangyari noon. Mapait siyang napangiti. Kung noon parang si Cyrene ang tinitingala at mahirap maabot, ngayon naman si River ang ganoon sa kanya. Para bang hindi siya sasapat kailanman sa isang binatang katulad nito. Pero nang hinawakan ni River ang kamay niya, parang walang mali, parang walang dumaang panahon, parang walang naiwang sugat ng kahapon. Mahal pa rin kita. Pag-amin sa kanya ni River. Umiwas naman ang tingin si Cyrene. Magmahal ka na lang ng iba. Sa tingin ko, hindi ko deserve ang katulad mo. 10 taon ang lumipas. Hindi ka na rin naman bata. Dapat nag-aasawa ka na. Mag-aasawa lang ako kapag hindi na nakatali sa ibang babaeng gusto kong maging asawa. Nakangiting sabi sa kanya ni River. Huminga siya ng malalim. Bakit ako pa rin? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Nagpakasal ako sa isang matanda. May anak na ako. Sunod-sunuran lang ako sa mga magulang ko. Parang wala pang direksyon ng buhay ko. Walang sariling desisyon na matatawag ko. Ikaw maayos ka na, mayaman, successful at baka nga marami ding naghahabol sa'yo ngayon. Kaya bakit ako? Bakit hindi ka nalang maghanap ng iba? Bakit ako maghahanap ng iba? Ikaw lang naman ang gusto ko. Sa'yo ko lang naman binuo ang future ko. Umiling si River na para bang wala ng pag-asa. Hindi ko maiisip sa ibang babae ang mga naisip ko nung panahon na tayo pa. Saka para sa akin, hindi naman talaga tayo naghiwalay. Hindi na napigilan ni Cyrene na tumulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, pagkatapos ng hirap na ibinato sa kanila, hindi siya makapaniwala na nananatili pa rin ang pag-ibig nila sa isa't isa. Na kahit na nadungisa na sila ng mga bagay na nangyari sa kanila habang magkalayo silang dalawa, nanatili pa rin ang pagmamahal ni River para kay Cyrene. Mahal pa rin kita. Mahigpit niyang niyakap si River. Mahal na mahal pa rin kita. Lumipas ang mga buwan, hindi sila nahanap ni Eduardo.
Mas lalong hindi ito nakapag-focus dahil sa mga patong-patong na kaso na inaayos. Kahit na marami ang abogado at maraming koneksyon, wala pa rin nagawa si Eduardo at naparusahan. Nang sinabi sa kanya ni River na nabilanggo na ito, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. At ngayon, dalawa na lang ang haharapin niya na alam ni Cyrene na kailangan niya ng isara sa kanyang buhay. Anong kalokohan ang ginawa mo? Bakit mo trinaidor ang sarili mong asawa? Galit na tanong ng tatay ni Cyrene. Mapakla siyang tumawa. Hanggang sa mga oras na yon, mas inaalala pa ng mga ito si Eduardo. Ni hindi man lang tinanong kung kumusta siya, kung okay ba siya sa mga nagdaang taon. Nang humingi po ako ng tulong sa inyo, nang sinabi ko na sinasaktan po ako ng asawa ko, sa halip na tulungan ako at kayo po ang unang magtanggol sa akin, hindi nyo ginawa. Napailing na lang si Cyrene sa labis na hinanakit at pagkadismaya. Kaya ngayon, hindi ko na po hahayaan na kontrolin nyo pa ako. Tawagin nyo na po akong walang utang na loob. Pero simula ngayon, gusto ko na pong putulin lahat ng connection ko sa inyo. Ayaw ko pong lumaki ang anak ko na nakikita ang mga taong parang hindi ako tinuring na anak, kundi isang puhunan lang na pamalit sa gusto ninyo. Matinding mga mura at masasakit na salita ang natanggap ni Cyrene mula sa mga magulang niya. Pumikit na lang siya at pinakinggan ang lahat ng yon. Pero alam niyang pagkatapos nun, makakalaya na siya mula sa mga bagay na pinamulat ng mga ito sa kanya. Lumipas ang panahon, nanatili pa rin sila sa poder ni River. Hindi pa man naaayos ang annulment nila ni Eduardo, tinuturing pa rin siya ni River bilang asawa nito. May tiwala naman si Cyrene na mapapawalang bisa iyon, lalo na't nagsampa na rin siya ng kaso laban kay Eduardo. Tatay River, mali ka naman eh. Hindi naman po kasi ganyan. Ganito oh. Sermon ni Eliana na parang matanda sa Tatay River nito. Tumawa naman si River at sinunod ang binubuo ng mga ito na malaking puzzle. Sorry anak, ang gulo mo na rin naman. Napangiti si Cyrene. Magaan sa kalooban na marinig niya si River na tinatawag nitong anak si Eliana. Parang hindi ito iba at talagang parte ng bubuuin nilang pamilya. Eto ng merienda nyo, saad ni Cyrene at naglapag ng tray sa lamesa. Tumunghay naman agad si River sa kanya at tumawa. Etong anak natin, inaaway na naman ako. Siguradong kapag nakagawa na tayo ng kapatid nito, maligalig na ate. Ngumuso naman si Eliana. Hindi po kaya tatay, magiging good ate ako. Ikaw nga, hindi ka naman po good tatay. Palagi ka naman ng aasar. Mama, inaasar ako ni tatay. Ang taba-taba raw po ng pisngi ko. Hindi niya napigilang humalakhak. Umupo na lang siya sa tabi ng mga ito at tumulong sa puzzle. Habang abala si Cyrene, biglang isinuot ni River ang isang engagement ring sa daliri niya. Agad siyang natameme, tumulo ang mga luha niya at tumingin kay River. Tahimik, hindi bongga at simple, pero yon ang pinaka-romantic at pinaka-sweet na naramdaman niya sa tanang buhay niya. I love you, bulong ni River sa kanya. Napapikit siya at mahinang tumawa. I love you to River. Marami ang dapat ayusin, marami pang sugat ang dapat paghilumin. Gayunpaman, basta't kasama ang isang taong handang sumama sa lahat ng yon, hinding-hindi matatakot si Cyrene. Salamat sa Diyos at ibinigay sa kanya ang katulad ni River. Ipinapakita ng kwentong ito na mahalagang pakinggan natin at ipaglaban ang ating sariling mga boses. Lalo na kapag may mali nang nangyayari. Minsan, ang mga taong inaakala natin na magtatanggol sa atin, sila pa pala ang unang tatalikod. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng pag-asang darating sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.